Mainit pa rin ang usapin sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Pero para kay dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo, halata raw na may mas malalim na motibo sa likod ng issue. Gate niya, ginagamit lang ang kontrobersya para sirain ang reputasyon ng pangalawang Pangulo. At yun ang nakita nilang pamamaraan. Kaya yun ang ginamit nila. Na wala namang basis. Kaya nga sabi ko, kahit na matuloy pa yung impeachment, pagdating sa ebidensya, wala na. Dismiss ka agad yan. Ayon kay Panelo, para lang magbukang totoo at may suporta ang impeachment complaint, may mga taong pinangakuan at binayaran umano para lumagda dito. Matatandaan na mahigit 200 mambabatas ang lumagda at bumoto para sa impeachment complaint laban kay VP Sara noong Pebrero 7 ngayong taon. Dagdag pa ni Panelo, ang tunay raw na target ng mga nasa likod ng impeachment complaint laban sa pangalawang Pangulo ay ang 2028 national elections. Naniniwala siyang si VP Sara ang pinakamalaking banta sa mga posibleng tumakbo sa pagkapangulo, kaya ngayon pa lang sinasabotahin na ang bise. Yun ang talagang nasa likod yan because lahat yan, ang layunin ay 2028. Si Inday Sara ang pinakamalakas na kandidato sa Panguluan at kailangan i-eliminate mo. Dagdag pa niya, malaki rin ang ambag ng pangalan ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nananatiling mahal ng taong bayan. Dahil love siya ng taong bayan, yung kanyang pagmamahal ay may lilipat kay Inday Sara na sa kanya ring sariling kakayahan, kagalingan, ay nagkaroon na rin ng sariling pagtanggap, pagtitiwala at paghangad ng taong bayan. Kung ipapapatuloy pa ng administrasyon ni Marcos Jr. ang ganitong taktika at laro sa politika, posibleng humantong pa ito sa pagbagsak ng gobyerno. Kaya pinalalakas nila ang imahin at reputasyon ng masama dahil sa kanilang ginagawa. Good luck to this government because what it is doing is the start of its fall. Ipinahayag ni dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo na ang pagkakahati-hati ng sambayan ng Pilipino ay bunsod ng ginagawang political persecution laban sa pamilya Duterte, gaya ng binigyan diin din ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte. Ito ay sa ilalim ng pamumuno ng Administrasyong Marcos Jr. Kaya nagkaroon ng pagwawatak-watak dahil nga pinunterian nila ang pagbagsak sa pagtanggap ng tao sa mag-amang Duterte. Kaya ini-impeach nila at ito namang isa ay pinakulong nila. Hindi lang daw ang paninira sa mga Duterte ang dahilan ng pagkakawatak-watak, kundi pati na rin ang kabiguan ng kasalukuyang administrasyon na tugunan ang mga pangunahing problema ng bayan. Kabilang dito, ang patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin, kakulangan ng trabaho, mabagal na serbisyong medikal at ang kawalan ng konkretong hakbang para sa pagbabawas ng kahirapan at pagpapalakas ng infrastruktura. Sa usapin naman ng posibleng reconciliation sa pagitan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte, iginiit ni Panelo na ang tunay na pagkakasundo ay nangangahulugang pagbabalik sa dating magandang relasyon ng dalawa. Kumbaga, kung sa mga abogado at sa hukuman, yun ang tinatawag ng status ante. Yung dati, kasi dati, hindi naman sila magkaaway ng Vice Presidente at Inday Sara. Kaya in fact, may unity na tinatawag nanalo on the basis of that. At si Presidente Duterte, bago nangyari yan, malaya naman siya. Hindi siya nakakulong. Binigyan din ng dating opisyal na kahit walang mga kondisyon ay dapat maintindihan ni Marcos Jr. na kalakip ng pagkakaroon ng reconciliation ay dapat ibalik sa dating sitwasyon ng kalagayan ng mga Duterte. Umaasa naman si Panelo na sa kabila ng mga tumitinding hidwaan sa politika ay maibabalik pa rin ang pagkakaisa ng mga lider para sa kapakanan ng bayan. Nanghihimasok na ang Amerika patungkol sa issue ng impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ito ang inahayag ni Adolfo Caado Paglinawan, isang political commentator at dating diplomat sa eksklusibong panayam ng SMNI News. Ang tinutukoy ni Caado ay ang survey ng Stratbase SWS kung saan lumalabas na 88% raw ng mga Pilipino ay nagsasabing dapat unahin ang impeachment trial ni VP Sara. Sinabi ng political commentator na ang Stratbase ay pinopondohan ng Amerika.
At itong Strat-based lately ay nag-empleyo ng isang senior fellow na Amerikano na ang pangalan ay Raymond Powell. So, ang ibig sabihin dito, naratibo ng Strat-based ay galing sa Amerika. At ang nakikialam dito ay hindi lamang si Marcos, hindi lamang si Lisa Araneta, hindi lamang si Martin Romualdez. Ito ngayon ay lumalabas na. Ang nakikialam dito ay mga Amerikano. Dahil dito, umalma si Kaado sa kasalukuyang administrasyon dahil wala na raw kasarinlan ang bansang Pilipinas. Anya, magpapauto na lang ba tayo sa Amerika? Bakit ang Senado ay makikinig sa kagustuhan ng Estados Unidos? Ano ba tayo? Ano ba papel natin talaga? Magkaharapan na tayo, magkabukasan na ng aklat dito. Ano ba talaga tayo? Tayo ba'y nagpapakatuta na talaga sa isang banyagang bansa? Samantala, binira rin ni Kaado sina Senadora Riza Hontiveros at dating Senadora Laila de Lima dahil sa pagiging atat umano ng mga ito na ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Anya, wala naman raw naiaambag ang mga ito at isa lang ang kanilang layunin, manggulo, lalo na sa kasalukuyang sitwasyon. Opinion lang yan ng dalawang maldita si Riza Hontiveros at si Laila de Lima Ba't tayo makikinig sa mga... unang-una si Riza Hontiveros sa graduation na yan, no? Pangalawa, si Laila de Lima, hindi naman membro ng Senado. Bakit sila makikinig sa mga taong ganyan? Na wala namang agenda kundi manggulo. So, bakit tayo makikinig sa mga malditang posturing ng mga taong discarded na sa Senado and wala naman sa Senado? Matatanda ang umalma sina Hontiveros at de Lima sa naging hakbang ni Senate President Chis Escudero matapos ilipat sa Hulyo 11 ang pagbasa ng Articles of Impeachment ni Vice President Duterte na dapat sana ay nitong Hunyo 2. Ginawa ito para bigyang prioridad ang mga panukalang batas bago matapos ang kasalukuyang 19th Congress at para aksyonan ang mahigit 200 presidential appointments.